Magandang hapon po sa lahat. Si Attorney Israelito Torion po ako. As promised po ninyo, dinala ko po dito si Ma'am Jeneline R. Bingil. Ito po yung alleged anti-human trafficking victim po na na-report po sa inyo nung second day ng siege po ng KOJC compound, no? Kung maalala ninyo, noong August 25 ata yun, no? Na-report po na mayroon daw 2 victims ng human trafficking ang na-rescue daw ng mga pulis, no? Ang isa doon si Ma'am Jeneline R. Bingil, no? 52 years old. Nandito po siya sa harap ngayon at magsasabi sa inyo na hindi po yan totoo. Isabi niyo po, Ma'am Jeneline. Yes po. Magandang hapon po sa buong mundo po. Sa buong mundo na nandito sa harapan ko ngayon, sa buong mga media sa harapan ko, at sa mga kababayan ko dito sa buong mundo, ako po ay tumatayo bilang kingdom citizen, loyal, dedicated to Almighty Father, to the Son. Hindi ako napilitan pumunta dito at ako ay tatayo para sa lahat, sa ating kabutihan at sa bansang Pilipinas. Ako po, hindi ako pinilit na magsalita dito. Yung nangyari sa anak ko po, kasi yung last time po, yung last night po na pumunta dito, talagang hinanap niya po ako, sir. Kasi hindi niya ako makontak. Tapos po, sir, yung nandoon na kami sa harap, nakita na kami na anak ko po, talagang inausap ako ng mga DSWD at saka yung mga pulis na pupunta kami sa labas po. Pero yung anak ko, hindi ko alam na meron pa pala siyang police blotter report po. Kaya yun. Tapos doon sa police station, dinag-usap na kami ng anak ko. Tapos po, tinawag yung anak ko, narinig ko na si Sir Torion, Sir Tori po, na mayroon pong media conference po. So yun, hindi ko alam na na-interview na pala sa media yung nangyari sa amin. So hindi niya alam na yun pala, yun na pala, nakita niyo na lang ang na nasa media na pala siya. So nagka-biktima ng human trafficking dito? Hindi talaga po, kasi ako talaga ang nagano dito. Siyempre isang anak na may mama dito, siguro nag-worry din siya. Kaya yun, iyak siya na iyak kasi hindi niya po ako makontak. Ilang taon ka na nito, ma'am? From na-baptize po ako 10 years po. Opo. Pero di kayo nagkausap ng anak ninyo, ma'am, ng maayos? Bakit siya nagsumbong sa mga polis ng ganito? Hindi, nag-usap kami. Ngayon lang July 17 lang po, mga ganon, last month lang. Nag-usap na po kami. Sabi ko, kahit anong mangyari, nandito ako kay pastor. Huwag niyo akong papauwiin dahil ko po to, freedom of choice ko po to. Nakatapos na kayo sa pag-aaral niyo, so ngayon, bigyan niyo ako ng kalayaan. I-serve ko yung buhay ko sa Ama to the Son. So, nag-usap na kami. Tapos yun lang ang time na talagang inano niya ako na uwi ako kasi natakot nga siya, nandito ako. Sabi ko, huwag kang mag-alala dahil yung Ama, yung aming protector dito, ang Ama, walang iba. So, kaya siyempre, din siya sa worry sa akin, ang iyak-iyak niya, yun ang nangyari. Na talagang pumunta siya doon sa police station. Pero dahil tinulungan siya ng police din na magpunta doon. Pero ngayon, ma'am, kumusta kayo ng anak ninyo? Okay na po ba? Nagkaintindihan na po ba kayo? Okay, hindi pa naman kami nag-communicate, sir. So hindi kayo nagkita, ma'am, after kang kinuha ng mga polis ng DSWD dito? Hindi kayo nagkita? Hindi, doon kami umuwi na sa Misaya. Umuwi na siya, opo. Nagkita kayo doon last Sunday. Ayun yun, opo. So okay na sa kanya, ma'am, na nandito ka na sa... Opo, okay na sa kanya. Alright. Ilan pala yung anak niyo, ma'am? Ano po? Ilan yung anak niyo? 3 po. Tatlo. Yung nagreklamo, Pangalawa po. ay okay. So dito ka nabalik na. Opo, nandito ako ngayon. Kinabukasan ako bumalik dito. So missionary po talaga kayo dito sa KOJC po? Anong sinabi sa iyo ng pulis, mga pulis at DSW doon sa labas, yung kinuha kayo? Kasi may video na kinuha kayo. Opo. Anong sinabi nila sa iyo? Sabi naman doon na makabalik naman ako dito kasi kailangan talaga na, sabi ko magbabalik talaga ako dito sa kingdom. Kasi lumabas ako eh. Tapos yun, nagasitil na kami ng anak ko doon. Kaya yun, sabi ko talagang babalik ako. Hindi lang ko pinayagan kasi yung gulo ko sa labas. Kaya sabi, kinabukasan na lang. Kaya yun, pagka kinabukasan, bumalik din ako dito. Attorney, may legal actions tayong gagawin regarding sa nangyari kay nanay po? We are contemplating as to that, no? There's so many legal actions that are in our table right now. But really, as to this incident, no? This is just but one of the many subplots, no? And we are contemplating.
we are just happy that you now know that that angle, human trafficking angle, is not true. It was a belatedly cracked up plan on the part of General Torre, perhaps, no? And as you know, it only came out because one of her children was worried because of the siege, because of what is happening here. So she went here all the way from Vitsaya, but was prevented by the police. That was the reason why she went to the police. And I think you know, she already related to you what happened. Nangyari lang yun, kaya nag-worry yung kanyang anak dahil sa all over the news dito eh. Oh, so kaya nag-worry sa kanyang mama. Pero ang mama naman ay kusang loob. Matagal na po dito. 10 years na dito sa Kingdom Nation. So walang kaso human trafficking, attorney? Paano magkaroon ng human trafficking? Voluntary siya dito. Tsaka 52 years old na po siya. She can decide on her own po. Yung Hindi 21 kasi- years old, attorney, kumusta Yung po? 21 years old, para wala na lang daw gulo, I have to verify, bumalik na lang muna temporarily doon sa kanyang pamilya. Kasi nga po, worried din yung pamilya niya dahil sa news nga dito. Dahil sa news, syempre, yung ibang mga members nandito, kadami kayang members dito. Oo. Yung mga pamilya nila na hindi miyembro, na-worry din, kaya nangyari po yun. Attorney, doon sa press con last Sunday, nagpakita yung parents, both parents nung 21 years old, Yes. ng text message, conversation nila na gusto na niyang umalis dito. Okay. Ang sabi, hindi pa daw siya papauwiin. Okay. We have to verify that, no? Kasi nga po, sa mga nangyayari dito, yung mga ordinary members din, natatakot din sa kadami naman ng mga pulis dyan. So, yan po ang nangyayari. Kung walang mga pulis dyan, I'm sure they would love it here. I love it here. Kung wala lang itong mga pulis na nandito that are really very threatening, no? Their mere presence here with fully armed is already a threat, no? So siguro anong nangyari doon sa kanya na nagka-nervyos din kasi maski anong mga marites ang dumadating sa kanila, kaya siguro nagawa nung 21-year-old member po. Hindi ka ba sinulsulan ng PNP or DSWD na file ng kaso? Walang ganon? Wala po. Wala. Okay. Okay na. So, Okay na? attorney, assurance na lang sa mga nandito sa loob, baka yung pamilya nila, gaya ng mga families na itong mga nila atin, baka nag-aalala rin sila. Anong assurance natin sa kanila? Hindi ako maka-assure until and unless mag-alis yung mga pulis po dito. I am not in a position to give that assurance, no? What I can do is to request the police, if not demand from the police, to leave the premises simply because of the fact that they are already unwelcome here. They have done their task. Any sane lawyer would know that a warrant of arrest should not be used as a legal excuse to convert this property which is owned by another entity into a police garrison. So, ang ma-assure ko lang na kung mawala na ang mga pulis dito, siguro babalik na ang normalcy po sa lugar. Attorney, regarding sa alleged na bubumbahin yung cathedral, saan galing po ang information? We already explained that. Perhaps you were not here. Matagal po na nag-play kami ng tape ng police na tumawag kay Attorney Kay Lorente. Ganito na lang siguro ang gawain namin. Nag-create man kami ng group chat. Ipadala namin yung tape po sa Kaya ang ginawa ko when Attorney Kay Lorente reported me that, I tried to call General Torre on the matter, but siguro busy siya, hindi niya ako nasagot. Nag-text ako sa kanya requesting for confirmation. Because as a lawyer, I should ask for confirmation, but there was no reply. Nag-post ako sa Facebook, wala pang 5 minutes, 10 minutes, meron na silang denial. Thank you naman na wala silang plano pala na i-ban po ang KOJC. Thank you very much. Regarding naman sa lumalabas na video, pinakita doon yung alleged na parang quarters Quarters ng po? within the KOJC daw. KOJC. Yes. We will also provide you yung ginawa nila para mag-stethoscope. Yung i-check nila kung nandun sa We will provide with ano ba yung stethoscope ba yun o scanner yun?
Scanner ata, oo. We will provide you with the tapes also. Nakausap niyo na po ba ulit yung kamag-anak na humingi ng assistance po? Umuwi na po sa Midsaya. Nung nung na okay siya, nagperma ng affidavit, no? Umuwi na po sa Midsaya kasi mama niya really has devoted her life to the kingdom of Jesus Ma'am, Christ. kayo po, nakausap niyo na po ba yung kamag-anak niyo? Kumusta yung naging conversation niyo po? Okay na po kasi tanggap na nila nandito ako. Hindi na po ba, hindi niya po ba naipaliwanag sa inyo kung bakit siya humingi ng tulong sa pulisya po? May nabanggit po ba sa inyo? Wala naman. Kailan po kayo ulit nagkausap? Nung last Sunday, yung pag-ano namin. Sa ngayon po ba may ano pa po tayo contact sa kamag-anak po natin? Opo. Attorney, pwede bang makita yung mga areas na sinasabi nila na possible na tinakuan ni Pastor Kibuloy? Ano po? Yung mga areas na sinasabi ng PNP na possibly doon nagtatago si Hindi kayo sa pasukan po. Hindi nga kami pinapasok eh. Kayo pa. Halimbawa kung papayag sila sir, pwede ba nating I puntahan? have to ask permission from the BOA. You know, I am a very good-looking lawyer, but I also have my own principles. So, I have to secure their consent also. Note that it is privately owned, so I cannot decide for my clients. I have to ask their permission, and I hope you understand. Yes, yes. Sir, Yes, sir. si Tory ba nakikipag-communicate pa sa inyo? Wala na Mahirap nga. siyang makontak. Wala na nga eh. We had a long discussion yesterday as to the implementation of the temporary protection order. I think some of the media were able to record our conversation, I believe, no? And after that, wala na, hindi ko. Tumatawag ko sa kanya pero siguro busy siya, hindi na sumasagot ko. Attorney, Yes, sir. Nagkaroon po ako ng pagkakataon kanina, yung pong alleged na sinasabing doon daw po, yung sasabi ni General Torre, na eto dito na ginagahasa o minumules yung mga bataan. Nagkaroon po ako ng pagkakataon kanina na makapasok po doon po sa tinitirahan po ng mga missionaries. Hindi pa totally na nakita po namin yung loob. May video po tayo na pwede natin ibigay sa kanila. Okay, sige. Ibigay na lang po, ha? Ibigay. Paano po? Sir, saan pa galing Yung area daw na doon daw hinahalay ni Pastor Apollo, siguro na po. Tagal ko nang kilala ni Pastor Apollo, parang hindi niya kaya ata yun. But anyway, please provide them with copies of the videotape po. Sir, disturbing lang yung nakating sa amin at the advisory na may nakuha kayo na information na bubumbahin ng cathedral. No? Yes, How yes. verified po ba yung information na saan We are na providing, we galing? already promised to provide you, we are creating a, wala ka dito kanina, ma'am? Hindi kami pinapasok actually. Okay. They So, were so choosy. choosy? Yeah. Hindi That's ko alam, ha? exact word. Oo. Yeah, they were so choosy. Okay. Sorry, but I'm just telling the truth naman. You promised us the free access, yet it took us too long, no? Like, yung grupo namin. So, saan galing, no? How verified ba yung information? Kasi, by announcing that, already, you're causing panic to the public. Yes, we already panic to me also, no? But And I know how to everyone, control you my belong to the public. Yes, I know how to control my emotions po, no? But anyway, we already promised the media that there was already an agreement to create a group chat, and the tape containing the entire conversation between Attorney Kay Lorente and the policeman who called him is there. So I will ask how to create that group chat, or if it has been created, I will try to ensure that you will be included there. Yes, sir. One Who more. is the One- police That I have to verify from Attorney Kay Lorente. So one more thing, how do we go through the verification process? Kasi the other night po, we were there, pinagsisigawan kami, ba't hindi kinover ng media yung alleged rape inside, no? They were shouting at us na may ni-rape daw sa loob, and Minister Katiel, si Carlo Tagabi told us na hindi naman yung tutuan. There were people no, wearing KOGC uniform, so how do we contain unsanitized, no, unverified information that comes from within the people who just within the periphery of KOGC. Baka may problema tayo sa messaging ng mga tao sa labas. Yes, and we try to correct that now. No, if you want information, we already provided names either through me or Attorney Eunice Ambrosio
or Pastor Minister Carlo Catiil po, no? Please, you can text me naman, ma'am. Ang dami lang talagang tumitek sa akin kaya minsan hindi na ako nakakapag-reply po, no? Medyo overwhelming. This I may have been a lawyer for quite a time. The experience that I had more or less similar to this was in 2008 when I handled the MOA AD, yung pagbumba-bumba ni Umbracato, and then yung sa Maguindanao Massacre, and then sa sa Malalag. Pero even that, mas maraming media talaga ngayon. Sir, one more thing. Minister, ano ba yung meaning ng cathedral na pinag-uusapan dito sa life ng every member ng KOGC? Ano ba siya? No? Is it the Rome of the Catholic Church? Ayan, ang ipa-answer natin yan si ano. Nandyan pa ba si Carlo? Ito yung pinagdagaling Si na Minister lahat. Carlo? It's the cathedral, the cathedral. According to Minister Carlo a while ago, this is one of their most sacred place. It is hallowed. It is sacred such that they value it. And Attorney Kay Lorente, when she learned about the plan to bomb it, panicked. No, that's I think the proper term, panic, because she was telling the policeman that it is a very sacred place. So we will try to Sir, one last lang. Yes. Yung sinasabi na report about the bomb, how do you respond to it? Aside from broadcasting it to the social media. What I did when I learned about it, Yeah. I'm not that irresponsible, and I have to correct you. It's my duty also. I texted General Torre about it to ask for confirmation, as what any sane lawyer should do. And I called him to get a confirmation. He was not answering. Since he was not answering, I posted it on Facebook. Well, after about 5 to 10 minutes, there was a PNP denial press conference, and then we got it. I got relief that it's not true, and it should not be true, right? Was it scary? To me, admittedly, I was not scared simply because of the fact that the PNP could not do it. But the fact that allegedly a PNP officer relayed that to a lady lawyer, that was actually a mind game. It was created to create tension and panic to the members, forcing the members to negotiate when they are not in a position to negotiate. That was below the belt po. Sa aking palagay, below the belt yun. Kung gusto silang tumawag, pwede naman nila akong tawagan, no? And I can talk to them with sense. And kung wala naman akong authority, sinasabi ko na nga po kung wala talaga akong authority. Kung may authority ako, sinasabi ko rin. So, I hope you understand po, ma'am. Pero i-try ko talaga na ma-include ka Paano doon sa group. sinasabi na there was this report that you were given 2 hours to surrender? Yes. Oh, yun po. Nandun po sa tape, no? At nag-answer yung lalaki. He was forcing Attorney Kay, kaya nga mag-negotiate kayo. Negotiate kayo na ipasurrender na si pastor. Oo. Maling-mali nga yun. Anong oras yun, sir? Ngayong hapon na. Kilala niya, attorney, yung tumawag sa kanya? That I cannot answer Kasi also. magkakilala sila, paano niya natawagan sa phone? Si Kay kasi, Lorente, siya yung humahanap, siya yung member kasi siya ng KOJC. Dalawang abogada dito, members talaga ng KOJC. Siya at saka si Attorney Eunice kanina. Even minsan sa kanya pa nga ako magpaalam so I can have access to the board. So, siya yung pinapadala ng board, yung magbisita yung mga stethoscope. Ano ba yung tawag nun? Yung may dalang mga scanner. Oo, siya yung pinapadala ng board to a company. So meaning may contact si attorney at Doon saka sa yung officer, naging kaibigan sila ata. So may Oo. mall na kayo doon sa PNP, does it mean to say? Hindi naman po. I do not want to call him as a mole. So,
nagtawag sa kanya in the hope na makipag-negotiate. Mali nga lang pagkadala kasi bakit sa babae magtawag? Dapat Tapos mag-negotiate ba member. sa'yo? Dito sana kung meron silang Kung mag-negotiate for surrender, dapat sa'yo? Ma'am, they have been negotiating with me. Really? How long? Yes, for quite a long time already. Really? Yes, of course. And I have always been consistent in my answer po. They have been negotiating with me, even General Torre. Even at one time, I will not anymore tell you who, even higher than him, tried to talk to me. And I talked to him. And I have always been consistent with my answer. Thank you. Siguro last na lang po. Attorney, na-bring up lang natin yung isang press con yung pagdating dun sa yung pagiging hostile ng KOJC members sa mga kawani ng media. Na-answer ko na rin yan kanina. Hindi sir, para lang for the record lang din tayo dito ngayon. Kumusta lang sir, ano ba yung plano pa natin para sa continuing interaction ng KOJC members sa mga press con? Actually, we already, I told Bam about it already, no, that we have a meeting and that something should be done about it, because even if the members really feel that some portions of the media are treating certain news with bad angling to their cause, no, it is still not right to mistreat some media personnel. Ako talaga, yan ang stand ko, no? Pero ang sinasabi ko po, ang gagawin namin, we will try to perhaps issue an advisory to the members, kasi ang dami kasi nila, na sana respetuhin natin yung members po ng media. Sir, ano yung assurance na aabot yung advisory ko sa lahat po ng miyembro ng simbahan? What I can only assure you is our good faith. As to whether or not the members will follow that is really up to them, no? Yan po ang masasabi ko po. Kasi ako nga, ang daming media personnel na nag-request sa akin ng interview. As much as possible, nag-give in po ako kasi parte yung trabaho ko. Pinagbigyan ko si Cano Lady Castro. Anong nangyari sa akin when I allowed myself to be interviewed by Cano Lady Castro? You just decide as to what happened. Look at the news, no? So, sa akin nga nangyari yun. So, I am attorney Torion. Abogado ako, medyo malawak po ang patience ko. Yung saber ko as a Muslim, medyo mataas. Pero I felt offended by the way he acted. But how much more to ordinary members? No? So, I hope also na may punto rin siguro na when we air out news, perhaps try to also get the other side. Like for example, yung report on human trafficking, alleged human trafficking. Nandito nga si ma'am. Nireport lang kaagad as if matter of factly human trafficking yun. Wala ngang side sa KOJC. Yung nag-report nun, hindi nga nagkuha ng side ng KOJC. Bad journalism yun. Because you know, as a journalist, you have the obligation to secure the comment of the other party. Attorney, Yes, sir. yun po kasi ginagawa rin po ng media ngayon. Thank you very much. Thank you. Namin na kumuha ng panayam sa mga miyembro ng simbahan. Imbes po na makausap namin sila, tinataboy po kami. Ma'am, So, meron paano pong po kaya spokesman yung- po yung ako po, the last time I checked, kung meron kayong dito po sa akin. Kasi kung magtanong ka sa mga miyembro, hindi mo rin alam kung sino yun sila. Are they diba? authorized to Oo. mob us ba? Of course not. Why are they doing that every now and then? I do not really know why, except perhaps to say that really emotions are running high. And our emotions Yeah. also are running high. Yes, and I already asked for an apology insofar as that is concerned. Perhaps also the treatment of the media in news angling should also be corrected such that the side of the KOJC would also be aired out so that they would also feel comfortable already, no? But again, as what I have told you, mali po yung inaatake sa inyo. Kaya ang gagawin po namin, siguro hindi talaga siguro, magpalabas kami ng advisory. Please treat the media with respect. Kung meron kayong, anong Walang nangyari. Ano We signed, di ba, for a peaceful coverage 48 hours ago. Yet, few minutes ago nangyari. So, how can we be assured that your commitment to us will be cascaded to the members of KOJC? Yun na pong hinihingi namin po. We will really do that. But members of KOJC number 7 million people. So the cascading will be done, but as to whether or not they will follow, we could not assure you. I'm not a fool to
tell you, we will assure you that right now they We will all don't respect want you. that. Yes, We yes, want, yes. we Best want- efforts po, ma'am. Best efforts po ang gagawin po Kasi hindi namin. naman 7 million yung nasa loob dito eh. Oo nga. oo. Segment lang, di ba, of the 7 million. Pero sa'yo aggressive. And it gives, ito ha, Kasi nagiging nga po, pangit ma'am, ang indoktrinasyon sa paningin ng iba. Kasi nakikita nila, nababasa nila, and it reflects the general leadership of the KOGC. So yun yung dapat makorek. Well, Yes. we're just trying to get information from the members of KOJC. Yun lang naman, sir, Okay. yung ano namin. Sige, sige. Get it from the right source also, no? Perhaps So, through hindi na me namin or pwedeng- through Attorney Eunice nga, we already agreed to create a group chat po sa mga media personnel po. Again, pasaylo agad me, alam mo ba yung pasaylo? Sorry po sa mga nabastos po. Ako po personally mag-sorry sa inyo, especially si Ma'am, kaibigan ko po 'yan, no? Kung lalabas ka ngayon, Ma'am, kung feeling mo na babastusin ka, samahan po kita. Paglabas Musukol na ngayon. po, sir. Ha? Musukol na po may pag-abot sa National Highway. Kaya di naman ang inyong property. Yes, 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 yes. Thank you, sir. Okay, salamat kayo ha. Thank you, Thank you sir. kayo. Thank you Salamat. po.